choosing us, oh God, as your servant, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Whatever ka hindi po namin kinakalimutan niyo po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang aming bansang Pilipinas, oh God. Maraming nakakita, oh God. Hallelujah, sa sitwasyon ng aming bansang ito, oh Lord. Hallelujah. Patawarin mo po, Panginoon, ang kasalanan ng bansang ito, oh God. Ang corruption, oh God. Ang idolatry, oh God. Ang adultery, Lord Jesus, ang sexist marriages, oh God. Hallelujah. LGBTQ, Panginoon, hallelujah, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide, Panginoon, hallelujah.
honest, ang tema po ngayon, nakita ko po ito sa post. At talaga po nag-strike sa akin na kailangan natin lahat ito. Sino ang inaangkin ngayon na siya ay believer, mananampalataya ng Panginoon Jesus? Taas kamay. Lahat ang mananampalataya. So we are all believers. Amen po? Kaya ang ating pong tema ay para sa ating lahat. Amen. The danger of spiritual pride. Pag sinabi pong danger, panganib. Di ba? Kaya merong danger zone. Pag sinabing danger zone, ayaw ko na pumunta doon. Di ba? Sinabi na nga, panganib di ba? Amen. Sa Tagalog po, ang ating verse, ang ating tema, pinamagatang ang panganib ng pagmamalaki sa spiritual. Pride is pagmamalaki. Ang verse, let's all stand up again. Hinango sa NIV, 1 Corinthians chapter 10, verse 12. So, basahin po natin. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Tagalog, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog sa kasalanan. Let's all close our eyes, bow our heads to God. Amang Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos, bilang isang pamilya ng mananampalataya sa lugar ito. We acknowledge the holy presence of the living God. Nawa ang Banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa at ang leading at ang mga salita na lalabas sa aking labi. Magmula lamang ito, O Diyos, sa kapangyarihan mo, sa biyaya mo at sa Banal na Espiritu, nasa aming puso lahat. Amen. Father God, bigyan mo kami ng pag-unawa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng acceptance spirit na kung may maririnig kami na salitang nauukol para sa amin, help us not to resist the power of the Holy Ghost. Lahat po kami, O Diyos, kailangan ka. Kailangan namin ng pagbabago. Kailangan namin ng kapangyarihan mo. Kailangan namin ang pagkilos mo. Kaya ngayon pa lamang mula sa iyong lingkod at sa bawat isang nalingkod, naniniwala po kami, you will move mightily, Father God, in our midst. Salamat, salamat Ama, sa tagumpay ng pagbababa ng iyong mensahe. Ngayon pa lamang, alam po namin, wala na pong magagawa ang kaaway para mag-distract sa isip at puso namin lahat. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Palapakan po natin. Sige po. Medyo kailangan po natin magbasa. Makakaupo na po tayo. Habang naghahayag si Pastora, tingin po tayo. At by the way, palapakan natin ang Diyos sa bagong sound system. Glory to God! Nanalangin tayo, binigay ng Lord. Ang next na lang po, nag-canvas na si Pastora. 26,000 ang halaga ng 65 inches. Papalitan natin siya ng malaki. Dalangin natin huwag matamaan ng ulo. So, 26,000 kaya ni Lord. Kasi yung sound system niya, 50,000. So, ang lahat ng hinihingi po para mag-contribute, ang Diyos, you cannot outgive Him. Pag nagbigay ka sa Kanya, ibabalik mo ng Diyos ko sa iyo maraming ulit. Amen? Gusto niyo ba ng malaki? Amen. Amen. Siyempre, parang tayo mahirapang magbasa. Amen po? Amen. Glory to God. Amen. Sabi po sa ating introduction, spiritual pride, yung po ang topic natin, is one of the most dangerous conditions a believer can fall into. Mapanganib sa isang mananampalataya ang magkaroon ng spiritual pride. Unlike outward sins that are visible and obvious, pride hides under the mask of righteousness and knowledge. Yung ating outside, panlabas na nagagawang mali. Amen? Kita-kita ba to? No. Pag may nagawa tayo panlabas, di po ba? May mga nagagawa tayo
and knowledge. Righteousness is pagiging matuwid. Knowledge, kaalaman. Nakatago itong spiritual pride. Hindi ito hinahayag, hindi ito nakikita. Paul reminds us that the one who believes he is standing firm must be careful. Nasabi ng ating verse, na pagkakala mo nakatayo ka ng matatag, mag-ingat ka daw because overconfidence opens the door to a fall. Overconfidence means, I'm strong. Kulang ba ba yung 2 oras sa umaga, 2 oras sa gabi, na ako'y nananalangin, nag-aaral ng salita, kaya ako'y matatag. Amen? Overconfidence. Yung self-confidence na bubuko dahil nakikita mo na ginagawa mo naman yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Pero yung overconfidence na yan, sabi ni Pablo, hindi sa pastora nagsasabi, madalas nagbubukas ng pintuan para tayo bumagsak. Amen po? Sino po dito yung nakaranas na alam mo yung gagawin mo, pero nakaya ka? Meron po ba nakaranas na nun? Ako yan, kaya ko yan. Tapos yung ginagawa mo na, parang mas madalas mo kasi ang Diyos umikilos sa panahon na sobra ang confidence sa sarili. Nasabi mo sa katabi mo, hindi ba na tayo dapat mag-overconfidence? Di po ba? Amen? Amen? Sa mga contest po, nangyayari yan. Feel na siya na ang mananalo. Di po ba? Pagdating ng finals, ano nangyari? Iba pala ang mananalo. Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos, alam natin yung verse na ito. Na kung iniisip natin na matatag na tayo sa ating pananampalataya, mag-ingat tayo kasi baka tayo mahulog sa kasalanan. Napakaganda po ng binigay na example. Sino dito ang driver? O, di ka mag-driver, marunong ka mag-drive, taas kamay. Yan, praise the Lord. Di po ba pag nagdadrive tayo, confident tayo, lalo't mabagal naman tayo, di po ba? Nakatingin tayo sa side mirror. Tinanong ko ito sa husband ko kasi hindi ko masyadong antindihan. Habang nagmamaneho tayo, confident tayo na nakatingin naman tayo sa side mirror, biglang, bang! May babangga sa atin. Alam niyo kung bakit? Merong blind spot na hindi natin nakikita. Sabi ko kay brother namin, ayun ang blind spot dito. Sabi niya, etong side mirror, ang blind spot, itong ganito sa kotse. Sa likod, nasa baba, ang blind spot. Na hindi nakikita ng driver. Tama? Di ba nagdadrive ka, may biglang papasok sa right? Nagdadrive ka, biglang merong dumating, galit na galit. Bakit mo kami kinangkat? Sabi namin, ito siya kinangkat, bigla lang siyang dumating. Driver, naunawaan mo ninyo, may blind spot. Madali natin mauunawaan sa spiritual nating buhay, mayroong blind spot. Amen. Sumasabay kayo sa ating pag-usap. Paul reminds us that the one who believes is standing firm must be careful because overconfidence opens the door to a fall. Magagaling na driver, overconfidence, hindi sila madidisgrasya. E paano kung nakikita mo yung mirror sa blind spot tumama sa likod? Di ba din nakikita ng driver? So meron pa rin aksidente magaganap. Kaya sabi, spiritual pride works the same way the mirror. Yung mirror, pareho ng spiritual pride natin of our perceived righteousness may make us think we're fine. Yung mga matuwid natin meron tayo. Di po ba? Kiniklaim natin, matuwid tayo, sumusunod tayo sa Diyos. Pero minsan, akala natin we're fine, we're okay. Pero there's something, sabi. But there's something hidden. A blind spot we don't see unless we look through the lens of God's Word in humility. Hindi natin makikita
itsura natin, di ba? Pag hindi maganda, hindi pantay ang kilay, sa pulang lipstick, inuulit natin. Tama? Tama? Dapat tinitingnan din natin, hindi yung panlabas, pati yung kalooban. Amen po? Merong blind spot, merong hidden, na hindi nakita ng mata natin, doon papasok si Satanas. Amen? And most of the time, that is pride. Kung saan ka magaling. Minsan naman, kung saan ka mahina. Amen po? Nakakasunod po ba tayo? Amen. Paul addresses those who feel spiritually secure. Lahat ng nandito, na nararamdaman mo, secured ka na spiritually. Pupunta ako sa langit. Diretso ako sa langit. Kahit ano mangyari, hindi ako mapupunta sa hell. Sa langit ako. Yun ang ibig sabihin ng secure ka na. Amen. Amen. He isn't discouraging. Hindi ko dinidiscourage ni Paul. Confidence in Christ, but warning against confidence in Christ, but warning against self-confidence, especially when we compare ourselves with others. Nanginginig po ako. Pura ba kaya si Karabay? Sino dito ang pakiramdam niya spiritually? Secure na siya. Nasasabihin niya, hindi na ako magkakamali. Hindi na ako magkakasala. Si Pastora po, hindi lang pinapasok sa sitio sumpa. Nagkamali. Di po ba? Pag may mga bagay na ayaw sundin ng tao, na gusto natin mangyari, nagkakamali tayo. Amen? Dahil madalas, we are using our power. We are using our principles. Ayaw natin makinig sa iba. Gusto natin na pakinggan lang natin yung sarili natin. Ako may alam niyan. I have the authority. Hindi mo ko dapat ino-question. Hindi mo ko dapat magpapasukin. Dapat makapasok ako. Dapat magawa ko to. Dapat ganito. Dapat ganito. And how about naman yung kapwa natin? Very, ano po yung example eh. Sabi nga ni Sister Eres, umaten siya sa isang pagtuturo sa Singapore. Sabi niya, Ma'am, narinig ko yun, napakalaking pagbabago sa isip ko. Sabi ng teacher, ng pastor, kapag nahuhuli ako dito sa Singapore, ang sinasabi ko sa humuhuli, Sir, thank you for doing your job well. Diba? Tayo, pag nahuhuli tayo, ano sinasabi natin? So, pwede. Pero minsan, galit ka, di ba? Bakit mo ako inuhuli? Tama naman to, tama naman to. Minsan, din natin nare-realize. Amen? Na may katungkulan din sila na dapat ginagawa. Minsan sa atin lang tayo nakatingin. Sabi ni Sister Eris, tama ba, di ba? Ginagawa ng pulis yung katungkulan niya. Kaya sabi ni Pastor, thank you, sir, for doing your job well. Sa Singapore kasi, bawal ang lagay. Ang problema sa Pilipinas, may pagkakaiba. Di po ba? Hello? Naiintindihan po ba natin? Na meron tayong gustong mangyari, meron din yung kapwa natin na sinusunod niya. Hallelujah. Si Karababash ng Karabaka. Minsan, spiritually, secure na tayo. Because we pray a lot. We worship a lot. Maybe we give a lot to the tithes and offering. Diba? Maybe every meeting we give donations, lahat ginagawa natin. Pero minsan, hindi natin nararamdaman. May mga blind spot. Hindi natin natututukan. Nandiyan po ba tayo? Kaya hindi natin matutukan yung blind spot kasi hindi natin nakikita. Makikita lang natin pag binasa mo yung Biblia. Sino may kaaway dito? Huwag nyo na itaas, baka mahiya kayo. Ano sabi ng Biblia? Love your enemy muna! Si Saraysia, patuloy agad ng tinapay. Diba? Kaya nga sabi, magkaroon ka ng humility, ng lens, basahin mo ng maliwanag yung Word of God.
Ang babaeng lagi sa church. Ang babaeng lagi nagbabasa ng Biblia. Sabi. Pero pag nagalit, nakakatakot. Sabi ng mga anak, malaki ang kapangyarihan ng anak dahil kaya nang gawing dragon ang nanay niya. Diba? Diba? Kasi dapat nagagalit po tayo, nandun na yung blind spot. Hindi na po natin nakikita. Sino nag-agree? Amen. Sabi po sa 1, the degree of assuming you are standing strong. The danger. Danger po yun. The danger of assuming you are standing strong. We have number one main point. Some believers, because of past victories, biblical knowledge, or spiritual activity, begin to think they are immune to failure. Ang mga mananampalataya na maraming victorious na gampanin, matatagumpay ang ginagawa, maraming alam sa Biblia, madalas, akala nila, immune na, hindi na sila mag-fail. Totoo hindi? Hindi totoo. Kahit si Pastor nga, nag-fail eh. Tama? Mga bishop nga, nag-fail eh. Sabi ng Roma 11:20, totoo yan. Totoo yan. Pinutol sila. Totoo yan, pinutol sila. Dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo. At kayo naman ay ikinabit dahil sumasampalataya kayo. Kaya huwag na kayong magmataas. Sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Kaya lang tayo naikabit sa vine. Naging branch tayo ni Jesus Christ dahil nanampalataya tayo sa Kanya. Kaya hindi pwedeng magmataas, dapat matakot. When we assume we are unshakable, begins to trust in ourselves rather than Christ. We begin to trust in ourselves rather than Christ pag ina-assume mo na unshakable ka na. Meron ba ditong unshakable? Wala. Kahit pananampalataya, babad ka sa prayer, unshakable ka. Di ba? Subukan natin. Lagi ko sinasabi, pag biglang lumindol dito ngayon makikita natin kung sino ang unshakable at hindi, di ba? Amen po ba? Pag merong pagsubok, lahat tayo nasi-shake. Amen? Sabi po, this opens us to failure. Kapag lagi mo sinasabi, hindi na ako ma-shake. Kahit ano dumating sa buhay ko, hindi na ako matigilan. Diyan lalo pumapasok yung pagbagsak. Amen mo ba? Naintindihan natin. Kaya, merong danger. Hindi mo na ako magpe-pray ngayon. Kape-pray ko lang naman kahapon. Hindi na ako magsisimba muna ngayon. Nagsimba naman ako ng isang buwan. Hindi maya-maya nga, nagsisimba ka. Di ba? Nagpapaawit ka pa nga dito. Tumutugtog, nagpipreach, nagsishare ng Word of God, kumakamay. Di ba? Yung mga kumakamay dyan, sa totoo lang, meron mga kamayan dyan na hindi kangitian. Believe me, masishake ka na. Agad kay Pastora? Sister, pinamayan ko, nagkulang ko pa, nung nangumiti. O, na-shake ka na agad. Di ba? Pag-practice, late na late, 30 minutes na, wala pa. Sino na si shake? Na pag-late na, di ba nasi-shake yung grupo? Kaya hindi mo pwede sabihin you are standing strong kasi pag merong pagsubok, talagang nayayanig tayo. Tama? Sino pa ang nayayanig ng traffic dito sa Marilao? Di ba? We need patience. Sabi nga ni Sister Lisa, road to forever. Sabi ko, Brother Ramil, nasa ka na? Ang tagal mo, nandito ako sa road to forever. Pati si Brother Ramil, ginamit na. Alam mo yung road to forever? Walang katapusan, nakapila ka, hindi ka gumagalaw. Kung wala ka sa Diyos, magagalit ka. Amen po? Kung wala ka sa Diyos, magagalit ka palagi. Kasi nga, yung blind spot natin, umaarangkada yan sa mga panahon na mayroong nakakainis tayong nararamdaman. Palakpakan na natin sila. Number 2, the danger of having a critical spirit. Sabihin mo muna sa sarili mo, pag tinamaan ako, hindi ako magagalit. Sige na, mangako ka muna. Pag tinamaan ako, hindi ako magagalit.
The danger of having a critical spirit. Ano yung sabihin ng critical spirit? Lagi kang namumuna. Lagi kang namimintas. Lagi kang nakatingin sa mali ng iba. Danger po yun, mapanganib mo. Hello? Andyan po ba tayo? A critical spirit is a symptom of a hidden heart issue. Pag ganun palagi ang nararamdaman mo, may issue ang puso mo. Kahapon ang aming topic. Sample lang. Si Tatay David, may heart issue ako sa kanya. Sample lang, tatay. Tatay, sample lang. Hindi yun alam ni tatay. Maaring tinatanggi ko. Ayoko aminin. Pero pag nakikita ko si tatay, kahit walang ginagawa, naiinis ako. Lalo magsasalita pa, lalo ako naiinis. Alam niyo po ba yun? Na minsan, yung critical issue na yan, critical spirit na yan, nasa iyo yan na dapat mo ipatanggal sa Diyos. Dahil may mga taong wala namang ginagawa sa atin, makita pa lang natin ang anino niya. Anino pa lang! Hindi pa mukha! Anino pa lang ang nakita. Para nagpapakulo ka na ng tubig sa heater sa katawan mo. Amen po? That is very unfair. Amen? Patanggal natin sa Diyos yun. Hindi maganda yun. Na yung tao wala pa namang ginagawa, kinikriticize mo na. Palalinin pa natin. The spiritually proud person often criticizes others, not out of love, but from superiority. Ang tao merong critical spirit, spiritually proud siya. Nagkikriticize siya ng iba. Minsan, hindi dahil mahal niya yung kinikriticize niya, kundi merong superiority, kataasan. Amen po. Nakakalungkot mong po sabihin, sabi, this reflects their inner insecurity and pride. Amen po. Amen. Ganito lang kasimple yan. Hindi bagay sa kanya yung suot niya. Ang tanong, bakit? Ang tingin mo, bagay sa yung suot mo? Diba? Hindi maganda ang boses niya. Nasabi mo yun kasi ang tingin mo, maganda ang boses mo. Tama? Naintindihan niyo po ba? Sumasakit na ba ang dibdib natin? Hello? Pag tinamaan kasi nasakit, diba? Critical spirit. Na parang pag ikaw ang gumawa ng bagay na yon, mas okay. Pag iba ang gumawa, hindi okay. Hello? Ibig sabihin, mas maayos ka, mas magaling ka, mas nakikita mo yung sarili mo, kaya nakatingin ka sa hindi magandang ginagawa ng iba. Hello? Ano ba ang sabi sa Galatia 6:3? Kung meron sa inyong nag-aakala na nakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililing lang lamang niya ang kanyang sarili. Amen? Huwag natin lilangin ang sarili natin. Hindi tayo nakahigit sa iba. Paul works that this self-deception causes us to magnify others' faults while ignoring our own. Pag tayo palagi nakatingin sa mali ng iba, ano na-i-ignore natin? Yung kabutihan niya at na-i-ignore mo yung mali mo. Di ba? Lagi ka nakatingin sa iba, nag-criticize, pero hindi mo ay nakita yung sarili mo. Hello? Paul works that this self-deception causes us to magnify others' faults while ignoring our own. When you find yourself constantly judging others, it may be revealing your own spiritual blindness. Nabubulagan tayo spiritually kapag ang nakikita lang natin yung mali ng iba. Kahit gaano masama ang isang tao, merong mabuti sa kanya. Amen? Kailangan makita natin yun. The other side of that man and woman. Amen? Hindi yung iniisa-isa mo yung mali. Punta ka rin sa tama. Punta ka rin sa mabuti. Kasi nabag-blind tayo. Nabubulag tayo ng mga criticism sa isip at
puso natin. Pag palagi daw tayo nag-judge sa iba, yun na, nabubulag na tayo sa sarili nating kamalian. Number 3, the danger of being vulnerable to Paul. Amen po? Sino po dito ang inaamin mahina siya? Amen. Yun po ang pangatlo. Panganib na tayo ay mahina na pwede tayong pumaksa. Lagi mo sasabihin, I am weak without God. Amen? I cannot do anything without God. No believer is above temptation or failure. Walang mananampalataya na mas mataas pa sa temptation at failure. Si Jesus Christ lang yun. Amen? Dahil alam ni Satanas, kung saan tayo mahina, doon lagi tayo itetest. Amen po? Amen. Nakakasunod po ba tayo? Amen. No believer is above temptation or failure. That's why Paul teaches the spiritual response of fallen brother is to understand and be patient with him, not criticize him. Walang matatag sa atin. Lahat tayo vulnerable. Kaya ang sabi ni Paul, pag may nanghihina, pag may bumabagsak, huwag natin pag-usapan, huwag natin i-criticize, be patient to him, love him, understand him, and help him to arise. Palakpakan natin si Lord. Nanghihina na nga, pinag-uwentuhan pa. Nanghihina na nga. Ayaw pang kausapin, ayaw pang isali. Di po ba? Yung nanghihina ka na, hindi ka pa kasali, lalo kang manghihina. Dahil po, buti na lang may Diyos na lagi tayong sinasali sa biyaya. Palipakan nga po natin ang Panginoon. Sabi ko sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung may magkakasala man sa iyo, kayong mga ginagabayan ng Banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Pinapatulong tayo sa nanghihina. Pero may paalala pa rin mag-ingat, baka tayo ang matukso. Amen. Amen. Kasi pag ikaw pumunta sa nanghihina, hindi ka rin gano'n spiritually strong, imbes padala mo siya, sino ang nadala? Ikaw. Amen. Amen. Kaya be strong. Bago ka pumunta sa nanghihina, sabihin mo muna sa sarili mo, magpalakas ka muna. Baka yung maririnig mo, matangay ka, sabi ni Paul, ikaw naman ang matukso. Amen po? Even Paul admitted his personal weakness. Di ba si Paul, inadmit ka na ang kanyang kahinaan? Saan po niya sinabi? Sa unang Corinto, chapter 9, verse 27. Ano sabi ni Paul? Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupin ko ang masamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ako pa hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen! Tayo nagpipreach na, nagtuturo na. We need to do what we preach kahit nahihirapan tayo. Amen po? Kasi yung sinasabi mo sa iba, pag di mo na igawa, ikaw ang hindi tatanggap ng pagpapala. Tulad ngayon, kung di ko susundin yung tinuturo ng Holy Spirit sa akin, ako ang nagturo, ako pa ang hindi nakatanggap ng blessing. Pero kayong nakikinig, nakatanggap kayo kasi sumunod kayo. Amen po. Amen. Naintindihan po natin? Instead of judging others for failing, we should recognize our own weaknesses and help them rise. Instead na pupuyat tayo sa kaiisip sa kamalian ng iba, ang isipin natin how we can adjust to reach them out. Kaya ba natin yan bilang anak ng Diyos? Tayo ang mag-adjust. Tayo ang umabot. Amen po? Kasi yun ang tungkulin natin eh. Kaya na tayo pinili na manampalataya kay Jesus at magpagamit. Kasi marami sa kapaligiran natin, hindi nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Marami sa atin nag-fail kasi nga wala pang kaliwanagan sa isip nila kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. So we need to have patience to everyone. Sabi mo sa katabi mo, pinagpapasensyahan kita at inuunawa.
Tatay David, sabihin ko na, timing na yan. Diba? Naku, sister, kung alam mo lang, kung paano ko nagpapasensya at tumutunawa sa iyo. Sabi naman ng katabi mo, kung alam mo lang din, inuunawa lang din kita at pinapapasensya. Amen po? Walang natin si Lord! O diba? Ang bunga ng bawat isang umuunawa at nagpapasensya, nag-glorify si God. Hindi nag-glorify ang demonyo. Kasi ang demonyo, sabi sa John 10:10, 1. Dumating para pumatay, magnakaw, mangwasak. John 10:10b, dumating si Jesus para tayo bigyan ng buhay na gano'n. Sabi mo naman sa katabi mo, I love you sis, with the love of the Lord. Wow! Ang sarap din po ba? Conclusion lang po tayo. Spiritual pride blinds us to our own vulnerabilities. Pag ang isang tao, spiritually may pride, nabubulag tayo sa ating sariling kahinaan. Alam niyo po ba ang pinaka-nakakatakot sa Kristiyano? Yung masyadong self-righteous. Ay, hindi ako yan. Hindi ako yung sinasabi ni Pastora. Hindi ako yan. Self-righteous ako. Sinusunod ko lahat sa siya. Turo kayo ng uso. Siya yun. Di ba siya yun? O, di ba? Sabi ng pastor, may mga church na meron din Marites Christian Ministry. Huwag tayo magtayo muna. Ayoko muna. Huwag tayo magtayo muna sa mga leaders. Marites Christian Ministry. Sino gusto sumali sa Marites Christian Ministry? Sabi ng isa, noon yun! Gusto ko yung Marites, gayon din na. O diba? Diba? Ang nahihirapan, ang nakakaranas ng pagbagsak, niyayakap, minamahal, inuunawa, para makabangon. Palakpakan natin si Lord. Yung mga nabubulagan dyan, spiritually akala nila, matatag na, tanggapin natin na mahina po tayo, lahat tayo. A critical or judgmental spirit is often just a reflection of that inner pride. Pag meron tayong spiritual pride, ang nagre-reflect yung pride sa loob. Hindi mo yan alam. Pero maaaring alam mo, may mamaang-maangan ng tao. Nagdi-deny. Sabi, we have all have blind spot. Sabi ko sa katabi ko, aminin na natin, lahat tayo may blind spot. Amen? Sino kaya aminin? Ako inaamin ko, may blind spot ako. Kayo, inaamin nyo ba na may blind spot kayo? But God's word, rightly divided, reveals them. Ang salita ng Diyos ang magre-reveal kung ano yung blind spot natin. But the grace of God, we are taught not to judge our brethren, but to restore, forgive, and walk humbly, knowing that it is only by the grace of God that we can stand. Lahat tayo, sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo nakakatayo. Even yung pagpunta natin rito ay umaga. Actually, ayaw natin. Kung yung laman lang natin tatanungin, ayoko mag-church. Naiinip ako. Ayoko mag-church kasi ang dami kong gagawin, ang dami kong lilinisin. Tsaka baka maparinggan pa ako ng Word of God, ayoko mag-church. Ang napaparinggan, pinagpala. Ang tinatamaan, babaguhin ng Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos. Ito po ang maganda. The grace mindset. Glory to God sa mga pangalan ng grace. Palakpakan natin si Lord. Kasi kung ang mindset ng tao, grace, biyaya, produces humility and not superiority. Pag lagi nasa isip mo, biyaya ng unang Diyos. Ang nagpuproduce sa atin, kababaang loob. Di po ba? Hindi katakasan. Amen. Tama po ba yun? We are not better than others because of grace. Hindi tayo mas magaling kaysa sa iba. Kaya lang tayo magaling sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ito po ang tandaan nyo. We are what we are in spite of ourselves. Pastora, ano ibig sabihin niya? Tayo ay tayo in spite ng
hindi natin gusto na gawin ang mga bagay na hindi maganda sa ating kapwa. Intention ba natin manakit? No. Diba? Minsan may nagagawa tayo na hindi natin gustong gawin. Pero tayo yun. Kaya we need to be humble. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpakumbaba na nga tayo. Para maging maayos ang lahat sa buhay natin. Amen? Ang sagot dyan sa problema mo, humility. Ang sagot sa problema natin, kakabaang loob. Amen? Hindi, pastora, pinakapogi ako sa kanila. Saan galing ang kapugian mo? Hello? Pinakamagaling ako sa kanila. Pinakamahusay ako sa kanila. Ang mangyayari niyan, dahil sa galing at husay mo, makikita mo, nag-iisa ka na lang. Pati sa problema mo, wala nang gusto sumama sa'yo. Sabi sa unang Korinto 15:10, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako, sabi ni Pablo. At di nasayang ang biyayang pinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagtagal kung ihahambing sa ibang apostol. Bagamat ito ay sa pamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Amen? Di ba 12 disciple? Sino ang marami sinulat sa aklat ng Biblia? Si Pablo. Pero inaangkin niya, marami na siyang nagawa, biyaya lang ng Diyos sa kanya yun. Para natin ang Panginoon. The danger of spiritual pride enters in our lives when our spiritual accomplishments solely considered with our efforts rather than acknowledging God's grace. Hindi lang to sa spiritual, sa word. Pag lagi sinasabi mo, kaya naging successful ang kumpanya niyan dahil sa akin. Kaya naging ganito ang pamilya natin dahil sa akin. Kaya ganyan ang nangyayari dahil sa akin. Pag puro sa iyo ang glory, hindi mo na naalala ang Diyos, papasok ang spiritual pride. Amen po? Grace should humble us, not make us think we are better than others. Amen? Ang biyaya ng Diyos, dapat siya yung magpapakababang loob sa atin. Hindi natin iisipin na mas magaling tayo sa iba. Tandaan natin ito. Bigay niyo sa akin ang dalawang tenga. Bigay natin kay Lord. If we are spiritually ill, if we are spiritually sick and weak, if we are spiritually disturbed and shaken, unstable, everything we face will not be fine. Pag may sakit tayo spiritually, pag mahina tayo spiritually, lahat sa buhay natin hindi magiging maayos. Because we need God's intervention. We need God's leading and guidance. We cannot do anything without God. Alam mo ba yun? Alam mo ba natin? So kung may sakit tayo spiritually, magpagamot tayo muna sa Diyos. Humingi ng tawad. Sabi po sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Naliwanag po ba yung verse? Kung nakadikit tayo lagi sa vine, mamumunga tayo ng marami. Huwag tayo magpaputol. Amen? Huwag tayo magpaputol. Lagi tayo dumikit sa vine, sa Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo tumawid. Hallelujah. Aawit po tayo ng awit patungo sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan? Yes! Stop criticizing. Stop judging. Stop looking on the negative side of every people. Lagi natin isipin, we are not perfect. We are not all perfect. We have all weaknesses. Kapag minahal natin yung kapwa natin, despite ng kanyang hindi magandang ugali, we love God. Minahal natin siya kasi mahal natin ang Diyos. Hallelujah. Let's worship the Lord.
Amen. Amen. Ang mga tayo. Amen! Hallelujah! Alam po, napakaganda po ng pinilama po sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Handa na po ba tayong mapagpala ng ating Panginoon? Amen! Kaya po ay pagpapalain naman po natin ang ating Panginoon sa umaga nito. Nandito po sa Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 18 po. Sabi po dito, sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi niya sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At nagpunta kayo sa lupain ng Moria. Makyat kayo sa bundok na tinuro ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. No? Kung makikita po natin dito, si Abraham po ay tapat na lingkod ng ating Panginoon. Ano man ang sabihin ng Diyos sa kanya ay talagang sinusunod niya po. No, dahil mahal niya ang ating Panginoon, kaya siya ay sumusunod sa ating Panginoon. No, kung makikita po natin, si Abraham po ay inutusan ng ating Panginoon na ihandog si Isaac, no, para sa kanya. Pero tinugon niya ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya ito sa buhay po natin, kaya po ba natin doon na ibigay ang kaisa-isa natin anak? Na matagal na natin hinintay. No po? Pero si Abraham, siya po ay tumugon sa palawagan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, kaya po ba natin ibigay ang Isaac sa ating pananalapi? Amen. No po, kasi po napakaliit po kung makikita po natin, no, yung Isaac natin kumpara sa Isaac ni Abraham. Amen. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung nais natin mapagpala ng ating Panginoon, pagpapalain tayo ng ating Panginoon dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Amen. Kaya tayo po ba ay handang magbigay sa ating Panginoon? Amen. Sunod po tayo sa ating Panginoon, sa ipinapagawa po ng ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga anak mo, Panginoon, na magpapala at magbabalik na pagpapala sa iyo, God. Lord, dahil po, Panginoon, nakatulad mo Abraham, Panginoon, sila po ay sumusunod sa iyo. Lord, alam ko, Panginoon, na pagpapalain mo sila ng siksik, bibig at nagugumapaw. Ama, maraming salamat po sa buhay ng mga anak mo na magbibigay, Panginoon, na hayaan mo, Lord, na ibalik mo po sa kanila ng siksik, bibig at nagugumapaw. Maraming salamat po, Diyos. Kung nga, wala kami pagagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, minsan pa, tanggapin po ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa tagumpay ng aming gawain. Salamat, God, minsan pa ang Banal na Espiritu ay nangusap sa bawat isa sa amin. God, gusto po namin makasunod sa iyo. Gusto po namin yung Christ-likeness, kung paano si Jesus, anak ng Diyos, nagpakababang loob para maabot ang sanlibutan. Help us, Father God, na kung may pagkakataon na i-deny namin ang sarili namin para lamang maabot namin ang kapwa namin at maiparamdam namin sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Para God, naniniwala po akong lahat kami rito, naranasan namin karamdaman kung paano ka magmahal. Minamahal mo kami, sinusupply, pinoprovide ang lahat ng aming pangailangan in spite na marami kami pagkukulang. Nawa magawa din namin yun sa aming kapwa. Na kung ano man ang pagkukulang ng kapwa namin, instead na i-judge namin sila at i-look down namin sila,
inyo po namin pinagkakatiwala. Inaangkin namin ang divine provision, divine protection, divine intervention, ipagkakalagod po sa amin, higit sa lahat, divine healing in Jesus' name. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig at kahabagan at biyaya ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan hindi kaya malirip at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Kumain tayo mapayapa, ipalaganap natin ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ipagamit natin ang ating buhay sa ating Panginoon Jesus. Salamat po aming Diyos Ama. Ito po ang aming sabot na langit. Ang lahat ay sumigaw na malakas na Amen! In Jesus' name! Amen! In Jesus' mighty name! It's all about the covenant He made. It's all about Jesus. Victorious He rose up from the grave. We lift our hearts to Him. He is the reason that we sing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. We praise Your name. It's all about Jesus. It's all about the way He set us free. It's all about Jesus, bearing all our sin account.